Mayroon akong nabasang isang article sa internet. And let me share it. Ang title niya is, A Priest is Always Wrong. Hindi ko alam kung familiar kayo dito sa article na ito. Sabi niya, if he begins his mass in time, his watch is fast. If he begins a minute late, he keeps people waiting. If he preaches too long, he makes people bored. If he has a short homily, he is unprepared. If he owns a car, he is luxurious. If he does not own one, he is not with the times. If he visits families, he is always out. If he does not, he has no concern for them. If he asks for donations, he is a money maker. If he does not, he is too proud and lazy. If he takes time in the confessional, he is too slow. If he makes it fast, he has no time for his penitence. If he renovates the church, he throws away money. If he does not, he has no initiative. If he works with the elderly, he is old-fashioned. If he works with the youth, he is flighty and mod. If he is seen with women, he is a playboy. If he goes only with men, he is immature. If he is young, he has no experience. If he is old, he should retire. Saan ka lalagay? Di ko alam kung naranasan nyo na to, no? Kahit anong sabihin mo, kahit anong gawin mo, ang tao may makikitang mali sa iyo. Kung naranasan nyo na ito, hindi tayo naiiba sa ating Panginoon. Doon sa ating gospel ngayon, isa lang ito doon sa mga pagkakataon na nakita natin kung papaano nakita. Hindi ang tama, kung hindi ang pagkakamali sa ginawa ng ating Panginoon. Alam naman natin, anuman yung nakakabuti, ito ay gawain ng Diyos. Hindi ito gawain ng demonyo. Bakit? Ano yung sinasabi nila kay Jesus nung pinalabas niya yung demonyo doon sa isang tao? Na yung kanyang kapangyarihan ay nanggagaling sa prinsipe ng demonyo, si Beelzebul. Sabi ko nga, hindi lang ito yung pagkakataon na nakita natin kung papaano tiningnan, hindi yung tama, kung hindi yung pagkakamali. No? Doon sa kanyang pagtuturo sa templo, ano ba yung sinasabi ng mga tao? Siya nasisiraan ng bait. Nung pinagaling niya yung may sakit, during the Sabbath, ano yung sinabi sa kanya? Lumalabag siya sa batas. Nung nakikain siya sa mga tax collectors, doon sa mga makasalanan, ano yung sinabi sa kanya? Bakit siya nakikihalubilo sa mga makasalanan? Saan siya lalagay? Pero isa lang yung nakita ko, napaka-importante. Kahit anong sabihin masama sa kanya ng tao, hindi niya isinuko yung tama. Hindi niya hinayaang matalo ang mabuti sa masama. Hindi niya hinayaang matalo ang mabuti sa masama. Hindi ba hanggang sa krus nga, ano? Napakaganda nung scene na yun, no? Habang siya'y nakapako sa krus at unti-unting naubusan ng hininga, mabuti pa rin yung ginawa niya. Ano yung sinabi niya? Panginoon, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Iyon pa rin ang nais niya. Magtagumpay at mangibabaw sa kabila nung kasamaan na nakita niya sa mga tao. Pinagdasal niya yung mga tao. At ito naman talaga yung importante, no? Bakit may mga taong sumusuko? Ilang beses na ako nakarinig, Among, maski anong gawin ko, bakit hindi ako tama? Bakit hindi nila makita yung tamang ginagawa ko?
Lahat na lang ng gawin ko mali. You cannot please everybody. Alam natin yan, no? Kahit alam na natin, pinipilit na nating gawin yung tama sa buhay natin, ang mga tao, may makikita pa rin pagkakamali. Kasi may mga taong hindi naman talaga tinitingnan yung tama. Ano yung tinitingnan nila? Yung pagkakamali natin. At hindi tayo dapat sumuko. Hindi tayo dapat umayaw. Hindi tayo dapat magpatalo. Huwag kang panghinaan ng loob na gawin yung tama dahil ito ay gawain ng Diyos. Ang paggawa ng tama ay nanggagaling sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya huwag kang susuko. Huwag kayong panghinaan ng loob kung naririnig ninyo sa mga tao, hindi yung tama na ginagawa ninyo, kung hindi yung paghahanap ng pagkakamali sa inyong mga ginagawa. Let me end with this. Kung alam niyo yung image ni Saint Michael, the Archangel, di ba mayroon siyang hawak na spear? Sino yung nasa ilalim niya? Yung demonyo. Ang gandang larawan nito, paalala sa atin na kapag ka ang katotohanan, kapag ka ang tama ay nakatayo, nakahiga ang masama. Kapag ka ang katotohanan, kapag ka ang totoo ay nakatayo, hindi makatatayo ang masama. Let us always do good because doing good is God's work. And may God bless you always.